Good morning to all. I hope your morning is good. Anyway, by the grace of God, lagi pong good. Amen. Hallelujah. Hayaan niyo po huminga malalim. Hallelujah. Sa biyaya po ng Panginoon, panibagong sigla at lakas na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isa pang magandang umaga sa bawat isa sa atin, maging po sa ating mga kapatiran natin pong kasama ngayon. Although they are absent physically, but they are present in line. Salamat po. Magandang umaga po. Saan makinanda ko naroon. I hope kayo gising na gising at buhay na buhay sa biyaya po ng Diyos. Amen. Bagamat may bagyo po tayong hinaharap sa kabilang banda ng mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kung pinaniwala, God is always good. All the time, God is always good. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. I hope that I can be able to share to you the wonders of God's message today. And by the grace of God, kasama ko po ang aking kabiyak sa pag-share po ng salita ng Diyos. Mas ko po tawagin si Sister Nene. Ma, halika dito. Surprising to note, no? Ito pong partner ko po ay... Tandem po kami ngayon. Medyo tutulungan niya ako sapagkat itong message naman pong ito ay message na binigay ko na po sa kanya at alam niya po ang mensahe po ng Panginoon. Actually, ito po ay hindi na po first time, kundi many times na ako magka-partner kami nangangaral ngayon sa biyaya po ng Diyos because of my health reasons, purpose, and reasons why I'm... By the grace of God pa rin, sa biyaya pa rin ng Panginoon ko, bakit ay nakatayo at nakakapagsalita pa rin. But ito po ang history po ng kalagayan ko ngayon. By the grace of God pa rin, sa biyaya po ng Diyos. I hope na aking pong breathing ay ma-sustain ko. Nagkakaroon po kasi ako ng periodic asthmatic attack. Ayan, atake. Yun po, hindi pa naman chronic. Medyo napagtatanggapin natin chronic. Pag sinabing chronic, wala na pong... Actually, ito pong kalagayan po namin, wala pong lunas ito. By the grace of God pa rin po, sa biyaya po ng Diyos. Dumarami po ang tao ngayon na nagkakaroon po ng ganitong ailment. No? By the grace of God, mabata, matanda. Yan, bata, matanda. Ibig sabihin minsan may mga bago panganak, meron na Pero naman, bago tumanda, meron na rin. Pero sa banda, ito magandang pong bagay tungkol sa Panginoon. Na ano man na problema natin, ng pagsubok natin hinaharap, God is able to help us and sustain our needs. Amen po ba? Sa biyaya pa rin ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagkataon po ito, nais ko pong tayong lahat ito. Mayo, bahayan po natin aking magkabiyang bumati sa inyo. Juwit kami. Kakatawa kami mamaya. Sa inyo sa gusto, medyo later. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Ako yung taga-basa. Taga-basa po ako. Yeah. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Amen. If you have your Bible with you, I hope you have your Bible with you. Please turn it on the 1 Peter chapter 5. Mula po dyan sa verse 7 lang po, pero medyo maganda. Tingnan natin yung mula po sa verse na 5 hanggang verse 11. For us to really have a total glimpse, para tayo magkaroon ng ganap na larawan po ng ating pag-uusapang mensahe ng Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 6 to 11. Ito po ang sinasabi po ng talata. Yan, basa. Nasa PowerPoint po natin yan. Sabi po ron, submit yourself therefore under the mighty hand that He may lift you up in due time. Verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Verse 10 and 11. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay humiling sa Diyos ng biyaya niya. Patnubin ang Banal Espiritu as we listen to God's Word. Tayo pong lahat ay manalangin. Tun po natin ating kalooban sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, we praise your name, Father God. We glorify your name, Lord.
Minsan pa, O Diyos, humingi po kami ng gabay, patnubay po at biyaya nagmumula sa iyo, Diyos. Kabila po namin panghihina, kabila po namin kalagayan. Lord, in spite of the problems we might facing today, Lord, we still believe that you are in control of everything, Lord. Our lives is under your care, Lord. We believe that your presence is always with us tonight. And I pray, Lord God, for the mighty work of the Holy Spirit to touch everyone's heart, O God, as we listen to your word. Habang kami nakikinig ng salita, O Diyos, narito po ang ibang lingkod, kapitin po bilang tayo ng pagpapala, kapiling po aming po kabiyak, O Diyos, kasama po katuwang sa aming gawain po. Maraming po salamat, Lord. Diniling po namin yung basbas, patnubay o gabay. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Anong problema at sulit na yung daladala ng bawat isa, huwag mong hayaan, Panginoon. Uwi kami ng Panginoon na tagalay pa rin namin ang problema, Lord. Bagko, siniling po namin ang iyong pong biyaya, ang iyong pong kalingan, ang iyong pong pagtugon, O Lord, sa lahat ng problema. Tulungan mo kami, Panginoon, magtagumpay laban sa anumang bigating aming dinadala, anumang stressor, Panginoon, namin pong binabata, anumang hirap, O Lord, namin pong pinapasan. Lord, we pray to unload our burdens in the name of Jesus. Niniwala po kayo, you care for us as we cast our cares upon you. Salamat po. Minsan pa, maging po aming mga kapatiran, hindi po namin kapiling. They are online, Lord, watching our service tonight. Together we worship to you, Lord. Salamat po sa iyong biyaya, patnubay, gabay. Niwala po kami may tagumpay pagkakalob sa kabila ng lahat ng ito. At the end of the day, it's not about us, but because it's about you, Lord. We want to glorify your name. And all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Ito po aming dalangin. Kalaki po aming taos puso pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon. Ito po aming dalangin. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa biyaya ng Diyos. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng when problem comes, kung dumating ang mga problema, ano na? When problem comes. It could be a exclamation point or it could be a question mark. When problem comes, ano na? Lahat po tayo dumaranas sa mga troubles in many ways. Iba't ibang kulay, iba't ibang forma, iba't ibang sukat, iba't ibang bigat. Iba't iba pong stress na nating naranasan, iba't ibang magnitude. Marami nila sa atin, problema po yung nasa intensity 3, iba naman intensity 7, intensity 8 ang problema niyong dala-dala. Kung pinaniwala, wala pong 1,000 na nilang sa mundo na ito, hindi alam ang ibig sabihin ng aray o kirot o sakit. Tayo po lahat nagkakasakit. Amen po ba? Sino po ba dito mula na isilang, hindi sinipon, hindi malang inubo? Pakitaas ang kamay. Bilib ako sa inyo kung hindi nyo naranasan yan. Ito pong mundo natin kinagawa, punong-puno ng problema ang ating pong binabata. Araw-araw, we have problems and troubles. It could be family problems or financial problems, physical problems, whatever. None of us would deny that we are living under incredible pressure. Andiyan po yung babala tungkol sa lindol. Iba't ibang lugar po sa ating bayan ang nilindol ngayon. At marahil ito po ang natin big one. Medyo big one. Paghahanda po natin inisip yun. It concerns us, it bothers us. Okay? At patuloy pong ating iniisip ang mga bagay dito. Continuous stress. Continuous migraine headache, ika nga. So, paano natin harapin ang mga problemang dumarating sa ating buhay? How do we supposed to deal with difficulties, stressful, and mind-boggling, heart-pounding trouble situations sa buhay natin? Paano ba natin ito tutugunin? Hindi ka makatulog, balisa, kinakabahan, walang ganang kumain, nawawalan ng lakas ng loob, o kayo nagagalit. Ano ba sa palagay mo? Ano ba dapat natin gawin? Mag-pray tayo sa Panginoon. Ayan. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. May tugon kaagad ang aking kabiyak. Mag-pray daw kaagad tayo sa Panginoon. Totoo naman, mahalaga po yun. Pero isang banda, hindi na madalas natin iniisip eh. Di po ba? When we encourage people to pray, pero last resort na ng maraming pagpanalangin eh. So ganito ang pagtugon natin, maaari tayong makaranas ng burnout, loss of motivations, depressions, and we may even feel suicidal. Alam niyo po, marami po ang bilang ngayon ng, ayon sa balita, dumaraming bilang ng mga nagsisuicide dahil sa hindi nakakayanan ang stress ng buhay. Instead of allowing troubles and stress to destroy us, we can humbly turn to God and seek His help. But how can we do it? Paano natin gagawin yung manalangin tayo sa Diyos? Ano ba dapat natin gawin para lumapit sa Diyos? How can we do solutions? How can we solve solutions? How can we produce solutions out of these situations that we are in? Paano ba natin, ano ang dapat natin gawin? When problem comes, what we're going to do? Depende yan. Kung Kristiyano ka, may malapit ka sa Diyos, o malayo ka sa Panginoon. Depende po yan eh. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat natin gawin. Meron pong salamat po sa Panginoon sapagkat meron po siyang tugon sa kanyang salita. At yun po yung ating binasa kanina. Let's all go back to the teaching that we have read related kaninang umaga. Kanina lang. Sa insight. Sa insight. So, sino pong nagbasa ng aking insight? Ay, salamat, wala. Later. Ayan na. So,
So, sa insight po, inano niya yung faith, yung kahalagahan ng pananampalataya, which is most of the time, hindi ko na ako sabihin minsan, no? Most of the time, nakakalimutan po natin yung kahalagahan ng pananampalataya at kahulugan nito. Ayan. Which is the foundation of our faith o yung ating, well actually, pag pinag-usapan ho natin yung pananampalataya, yung faith, foundation po ito ng paniniwala natin sa Diyos. Kapag hindi po malalim yung ating pananampalataya patungkol sa Panginoon, medyo mabuhay po yon. Sabi niyo, Ate Ni, bakit ganun? Ba't sinabi mo namang mababaw? Ayan. So, kung nakakaranas po tayo ng doubt, ayan, pag-aalinlangan, tungkol sa pangako ng Panginoon at hindi natin maangkin ito, may problema po tayo doon. Sa totoo lang, ang hirap, pag pinag-usapan pananampalataya, di ba, parang ang hirap niyang intindihin. Well, actually, pag dinefine natin yung pananampalataya, it doesn't need, hindi niya kailangan ng proof or evidence. Walang proof, walang evidence. Kasi pag pinag-usapan natin, yung binabanggit sa Hebrews chapter 11, kailangan magtiwala ka muna kahit wala kang nakikita. So, ibig sabihin, maniniwala ka sa salita lang. Pero, hindi mo muna pwedeng makita yung ebidensya. Hindi katulad ng siyensya, to see is to believe po yan. Hindi nyo po pwedeng baliin yun. Siyensya po yun eh. So, pero pagdating sa pananampalataya, when we talk about God, kasi sabi wala siyang pwedeng, ang tawag dito, hindi niya kailangan patunayan sa atin kung sino siya. Kasi sabi ng Bible, sa Hebrew 11, ito ang definition ng Bible. Faith is to be sure of the things we're hoping for. Katiyakan ng mga bagay na nasa mo. At kasiguran ng mga bagay na hindi mo pa nakikita, sigurado ka na. Yun po ang ibig sabihin. Yun po ang version, yun po ang meaning ng faith sa Bible. Hebrew chapter 11 verse 1. Kaya sinabi si Tenene, maniwala ka mo kahit hindi mo nakikita. Paano yun? By faith nga magtiwala kayo. Naniniwala tayo na may Diyos, kahit bagaman din natin siya nakikita. Yun po yun. Lalo na, itong pagtitiwala ito, dapat nakasandig ito sa Diyos at sa Kanyang salita. Pangako niya yun. Pangako siya. Simplification. Pag sinimplify po natin yung faith, magsimula tayo sa naniniwala. Napakadali nun eh. Naniniwala ka ba? Kuya Benji, na kaya kong kumanta. Oo. Diba? Ayun. Pag si Ate Rex, sinabi niya, naniniwala ka ba? Kuya Benji, kaya kong kumanta. Yes, pa rin. Yes, pa rin. Oh. Whether it is out of tune, you can sing. Diba? You can sing. Kaya nga po sana, kung talagang gagaangan natin, diba? Sasabihin nyo, hindi ako marunong mangaral. Pero alam mo kung paano makinig ng nangangaral. Hindi po ba? So ito nga yung sabi ko sa D-group ng young women eh. Hindi mo kailangang mag-above level, pero dapat alam mo lahat kung ano yung nangyayari sa church. So we can understand how God works in our life. Ito po yung malaking nami-miss. Sorry to say po Ito po yung malaking bagay na nami-miss nang hindi na i-involve sa activities ng church. Sino ho magsasabing, I believe? Malaki yung pagkakaiba nun. Why? Kasi ho, yung fellowship interaction po natin, hindi po natin namamalaan, kala natin nagsasayang tayo ng oras. But the testimony of every believer gives us strength and faith and continuous faith to believe that God works. Amen. And God answers. Yun po yung nami-miss nyo. Kaya kung gusto nyo pong magbukas ng OHB sa bahay nyo, simulan po natin yan. Ano yung OHB? Magtanong po kayo sa mga deacons ng church.
10 po sila. Hallelujah. Praise Or God. the leaders of every department, men's, women's, and youth. Ayan. Para mas malalo pong sana po makapasok kayo sa link ng ating Bible studies and prayer meeting. Speaking about trusting God, putting our faith upon Him. Ito po ang sabi kasi ng may solution si Lord sa mga problema natin. First Peter, sabi ni Panginoon, una, nagbigay kasi ang Diyos ng sagot tungkol sa problema. Una, sabi sa verse 1, sa verse 5, humble yourself therefore under the mighty hands of God, that He may lift you up. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Unang bagay na binabanggit dito ay submit to God. Pailalim na tayo, pasakop tayo sa Diyos. Yan po sabi niya, pasakop tayo sa Diyos. Yan. Nasa PowerPoint po natin. Number 1, submit to God. Pasakop sa Diyos. PowerPoint. Point. Power. With point. Humbly Ayan. submit to God. Ayan, number 1. Yan, number 1. Okay. Submit yourself therefore under the mighty hands of God, that He may exalt you when the time is come. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng panahon. Alam niyo po, ang mga verse na ito ay sinulat para sa mga Kristiyano noon panahon na sila'y humarap sa mabigat na persecutions. Isipin na lang po natin, mga Kristiyano, isulat ito ni Peter. Si Pedro po sumulat ito upang bigyan ng kaapis ba, bigyan ng kaginawaan yung damdamin ng mga Kristiyano sapagkat sila ay under threat. Pag naraman ka, follower ka ni Kristo, hulihin ka, threaten ka, parusahan ka, pahirapan ka, and then to the point na pati buhay mo kapalit, papatayin ka. Gaano kadali itong unawain yung sitwasyon na ito? Hindi katulad natin panahon nito. Malayo tayong mangangaral, malayo tayong magpaglingkod sa Panginoon. Pero panahon, they were under persecuted. They were persecuted and they were under persecution. Matinding persecution pong dumating sa kanila. They were in prison. Subalit napagtagumpay nila mga ito at gayon din sa atin sa pamagitan ng pagsunod sa instruction ng Diyos pagharap natin sa mga problema. Napagtagumpay nila ito sa pamagitan ng pagsunod nila sa instruction ng Lord pagharap nila sa ating mga problema. Ganun din po tayo. Ano sabi ng Panginoon? Submit yourself to God. Pasakop tayo sa Panginoon. Because Bakit? God gives grace and power to the humble. Ito pong verse na ito, kung titingnan niyo po ilang mga version nito, ito po sinabi doon, cast. Cast, itapon. Yung humble yourself. Mahalaga po makita natin ito. Yung sabi nito, submit yourself humbly to God. Under the mighty hands of God. Binanggit po yung pagpapakumbaba. Ayan. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Napansin niyo po ba yung word na hindi lang po natin isasubmit yung sarili natin under the mighty hand on power of God, pero yung kadugtong po, napansin niyo po ba yun? At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen. Our testimonies is very important. Hindi lang po natin napapansin yun. Hindi lang tayo pinasusunod ng Panginoon, but then, sabihin natin, puro hirap naman Lord to puro pagsubok ka. Sabi nga nung isang araw, meron po akong nakasharean, sabi niya. Sabi daw sa kanya, ayokong mag-born again kasi puro kayo problema. Sabi daw sa kanya, puro kayo problema. Pero because of those problems, nagiging matatag po tayo sa pagharap sa buhay. Amen. Ayaw po natin yun di ba? Ayaw po natin yan. At lalo natin nakikilala kung sino itong Diyos natin pinagtitiwalaan sa bigat ng problema natin. Sino dito may mabigat na problema? Pakitaas ang kamay. Mag-exchange gift tayo. Palitan tayo ng problema. Sa inyo yung asthma ni Pastor. Tsaka yung hirap niyang paglalakad. Ayan. No? So, sabi nga, binigyan naman po tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang bigatin o sitwasyon sa buhay. Kasi may kanya-kanya po tayong kakayanan. Ayan. At pasanin. Ayan. No, kaya nga po sabi dito, because God gives grace, power to the humble. Ayan. So, alam niyo po ba, pag napapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok, pag-uusig man yan, hindi po natin napapansin
paano natin nadidil ito, paano natin nahaharap ito, paano natin napapagtagumpayan. Sabi nga po sa Philippians, I can do all things through Christ that strengtheneth me. Ayan. Nais ko pong bigyan ng din yung salitang humble, no? Kasi binanggit doon, submit yourself. Sa ibang translation, maganda sa New Living Testament, sabi, humble themselves in the very presence of mighty hands of God. Yung submission at saka may humbly. Kasi hindi mo pwedeng isubmit ang isang bagay sa isang tao na wala kang pagpapakumbaba. Una, dapat mo kilala may problema kang daladala. May bigatin kang pinapasan, hindi mo kaya. So dapat may papakumbaba. Kung magmamataas tayo, anong dahilan bakit tayo lalapit pa sa Diyos na may kakayanan? Kung meron tayong kakayanan gawin ng isang bagay na dapat natin gawin sa buhay natin ito. Yung salitang humbly, magpakumbaba, napakahalaga nun. Sapagkat ang sabi ng Bible, pag magpakumbaba ito tayo, itataas tayo ng Diyos. Napakahalagang maisip natin. Yung submission na ito, may kinalaman po sa pagpapakumbaba natin. We submit ourselves, we humbly submit ourselves to the presence of God because we know that God is awesome, God is sovereign over us. Nakapangyarihan siya at dakila siya alaban sa atin eh. Kaya napakahalaga makita natin yung kahalaga ng submission and acknowledging that we are sinner, acknowledging that we are weak, and that we can do nothing without His help. Wala tayong magagawa kung walang tulong ng Diyos. Napakalaga makita natin yung salitang humility, yung humbleness na pinutumpo dyan, pagpapasakop sa Panginoon. Ayan, sabi nga po ang pagpapasakop ay ang paglagay ng ating sarili ng lubusan sa ilalim ng otoridad at proteksyon ng Diyos at sabihin sa Kanya, tinatanggap ko po, Lord, ang anumang nais mong ituro sa akin sa sitwasyong ito at anumang nais mong gawin para sa akin sa pamamagitan ko. Ayan. So, God is working in us. Yun nga ho yung nami-miss out natin. Na sa panahon ng ating pagsubok, how we deal with it, how we face problems, how we face reality, yun po yung nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga tinan nyo, minsan nagsasabi sa atin, paano mo nagawa yun? Paano mo naharap yun? Ano sasagot natin? Hindi ko nga alam eh. Ayan. Pero minsan nasasabi po natin, dahil sa Panginoon, kasi mentally alam na natin yon. But then yung damahin mo yung hindi natin napapansin yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng ating panlulupaypay. Siya yung nagpapatayo sa atin at nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya nga doon pumapasok yung faith eh. Bakit? Nasa isip natin, gagana yung, kumbaga yung memory muscle ng brain natin, sasabihin ng brain natin sa atin, o di ba alam mo, sabi ni Lord ganito, ano yung kiniklaim natin, kundi yung pangako ng Panginoon. Without knowing, kiniklaim po natin yun, pero hindi natin nadadama, God is working our lives, binibigyan niya tayo ng extra strength to face reality. Yung lakas ng loob. Na, siguro hindi kasi kayo umatin ng Vesper. Sa Vesper po, nag-share ako eh. Yung testimony ng tungkol kay Junel. Talaga ho, akala ko aatakihin ako sa puso. Pero sabi ko, yung mind ko, sabi ng mind ko, teka, di ba may Diyos ka? Lumapit ka sa Panginoon. Ganon. Sabi ko, Panginoon, ayokong ako ang ma-ospital, imbis na anak ko. Piling ko, atakihin ako eh. Pero Lord, give me peace. Kapayapaan ng puso to face these circumstances na to. Alam niyo, nung kapain ko yung sarili ko, hindi naman pala kinakabahan yung puso ko eh. Hindi siya nagkaganon eh. Kasi di ba pag kinakabahan tayo, gumaganon, sabi, dumadagundong ang dibdib ko. Pero nung kapain ko damahin ko yung dibdib ko, hindi po siya kinakabahan. Kundi yung worry, yung bilis ng takbo ng isip mo na baka. Yun. No? Pero nung ko, sabi ko, oo nga no. Ito yung sinasabi ng Lord na the peace that the world cannot give. Yung presence of mind na kasama mo ang Diyos as you walk o as you step by faith na God will work in this circumstance in our lives.
Amen. Pangalawang bagay na binabanggit dito, send your problems to Him. Yung salitang cast, yung pagtapon. Sa Tagalog, pag sinabing cast, itapon, i-throw it out. Throw it to God's hands. Salitang cast. Casting all your anxiety upon Him because He cares for you. Ilagak mo. Sa ibang translation, salitang ilagak. Hindi mo i-release ang iyong problema, hindi mo mararanasan ang ginawa ng nais ng Diyos na yung tinatanggap. Malibang yung salitang casting, ay inaunawaan mo pa salitang casting. Cast all your cares. Pag sinabing salitang cast ay To throw something. Ayan. Casting literally means to throw something, itapon, ihagis, ibigay, ilagak, ipagkatiwala ang isang bagay. Ayan po. So, kung hindi po natin i-release ang ating mga problema, hindi po natin mararanasan ang ginhawa na nais ng Diyos na iyong matanggap. Ayan. So, after pray, nakapag-pray na po tayo, pero yung bagabag sa puso, ayun, yung sinabi ko po kanina, yung sa testimony ko, yung bagabag inalis ng Lord. And a steady faith, ayan, yung firm faith sa Panginoon na may gagawin siya. So, mas nagkakaroon tayo ng klarong kaisipan. Ayan. Kasi po, pag nagpanic tayo, di ba, hindi natin alam. More on trial and error yan. So, pagka panic time, more on error ang nagagawa natin, di ba? Kasi hindi klaro at hindi tuwid yung ating pananaw sa buhay. Ayun. Kasama, hindi lang ho isip yan kundi yung pananaw. How we see this circumstance na nangyayari sa buhay natin. Ayan. Di ba? Ano ba to? Minsan ba naisip natin, Lord, binigay mo sa akin to kasi this is an opportunity for you to show your mercy and grace upon my life. Ayan. Yun nga hong panahon na down si pastor noon, parang gusto na niyang bumalik sa secular kasi halos hindi niya makita yung support ng leadership sa kanya. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Pero habang nagsasalita siya, nagpe-pray yung mind ko, Lord, ano ba yung tamang salita na gagamitin ko para ma-comfort tong asawa ko, para magpatuloy siya sa ministeryo. Ayan. So, na-share ko na ba yun dito? So, sabi ko sa kanya, Papa, don't worry. May magandang gagawin si Lord. May magandang Praise gagawin God. si Lord sa bagay na to kasi naiiyak the best na part siya. of my life is to have a wife who know and understand the purpose of God sa buhay namin. Kaya, mga young people, perfect wives, blessed wife comes from the Lord. Hingi mo sa Panginoon yan. Salamat. I'm not perfect. Baka sabihin nila, perfect na perfect ako. Number 10. Hindi po ako number 10. Si ano lang yun. Nakalimutan. 9.5. Almost. Ayan. So, Good wives. kasi nga po kung hindi natin i-release, hindi natin ipagkakatiwala, may time na parang naiinis tayo sa panahon ng pagsubok at pagproblema. Ginagawa natin kapag naiinis tayo o na ginagawa ng iba. Binabalibag lahat no? Di ba? Pero ang kaibahan nito, pag binalibag natin sa Panginoon, may resulta. Ayan. God can understand our emotions. Minsan may siniran ako, classmate ko noon Sabi ko, ako hindi ko rin alam ang sasagot sa iyo. Kasi ang tinanong niya sa akin tungkol sa love life, sabi ko kasi sa ngayon wala akong boyfriend, kaya hindi kita masagot. Pero isang bagay lang ang pwede kong sabihin sa iyo. Any problem in general, pag nilapit mo sa Panginoon, open up yourself, sabihin mo na lahat ng problema mo, masama man ang loob mo, sabihin mo sa Panginoon. Kung may nasabi kang masamang salita sa harap ng Panginoon, humingi ka ng tawad kasi naintindihan ni Lord yun. Ayan. So, sa totoo lang, sabi nga nung iba siguro nadinig nyo na yung message na ginagawa nating basurahan ang Panginoon. Bakit? Totoo naman Lahat ng pangit sa buhay natin, sinasabi natin kay Lord. Pero sino ba ang naglilinis? Naisip po ba natin yun? Diba?
Kaya may kantangang luma nun eh. Alam ng mga seniors yan, ni Ate En. Yung kantang Broken Toys, Broken People, nakalimutan ko yung tono, Ate Give them all Em. to Jesus. 1980s, yan po ay sikat na kanta. Give them all to Jesus. Ayon. Give him all Give them to all, Jesus. give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, broken heart, wounded heart. Tuloy mo pa. Hindi na. Shattered dreams, broken. Toys, broken heart. Oh, give them all, give them all, give them all to Jesus. And all your trials and sorrow into joy. He will You turn your sorrow into your joy. sorrows into Into joy. joy. Amen, amen. Ayan. So, kantayin natin. Ito. Wala, Reviewin nyo na. may bagyo naman. Okay lang, may bagyo naman. Ito. Okay. Well, actually, yun yung po yung mga, sa totoo lang po, ito yung, kaya sasabihin nung iba na, yung generation ngayon, kasi noon, ganun kayo, kami ngayon hindi. Why do we share, seniors, yung mga naranasan namin noon? Because these songs gives us strength to face our problems. Hindi pa nga masyado yung ano ngayon, pag-uusig, pero nung panahon ng 80s, wherein nagbo-boom po ang born again, pag-uusig sa bahay, pag-uusig sa eskwela, pag-uusig sa kalsada, nandun po yun. But these songs, old songs of this talaga, kasi nagamit ang mga old songs na to with testimony, na-compose po yan with testimonies. Kaya wag niyo pong sasabihin, noon kasi kayo, kaya nga sinishare namin sa inyo. Bakit? We've been through hardship, persecutions. Mga buwang again nga kayo eh. Tawag nga sa amin, mga buwang again kayo. Church kayo ng church. Ang sasama naman ng ugali nyo. Minsan may sinagot ako nun dito eh. Sabi ko, kaya nga po kami nag-church kasi sira yung buhay namin. Kaya po kami nag-church kasi makasalanan kami. At hindi namin kayang iligtas ang sarili namin. Na kaya kahit sa pamamagitan ng pagtsatsaga, ng pagsisimba, pagba-Bible study at prayer meeting, mabago yung buhay namin at masabing, eto na ako. Yun yung po yung sinasabi kanina sa verse. Dadakilain ka ng Lord. Bakit? Kasi nanampalataya ka sa Kanya. Hindi po natin yan nakikita. Diba? Pero God is proud of us. Let's just continue Amen. to be humble and faithful to God. Binanggit dito yung salitang all. Pag sinabing all means everything. Pag sinabing all, the problem, cast all your cares. Pag sinabing all your cares, lahat ano mang problema yan. Financial problems, family problems, ano bang problema nyo? Problemang pang-negosyo, problemang sa opisina, problemang relasyonal. Ano ang problema yan? Name it. Pag sinabing all, ang ibig sabihin ng all, hindi all. Sabihin all your cares eh. Walang bagay na hindi kayang tugunin ng kahit nga yung mga sinabi ni Sinene, yung mga salitang nabanggit mo sa Diyos na hindi tama. Sabihin mo sa Panginoon, maamin mo, Lord, patawarin mo ako sa iyong pagkukulang. Just give them all to Jesus. Pag sinabing all means all. Pag sinabing all, ibig sabihin nun ay all. Everybody say all. Sa Tagalog, lahat, walang ititira. All your cares, lahat ng pagmamalasa, lahat ng iniisip natin, lahat ng isipin. Lahat ng isipin natin sa buhay. Ilagak doon natin, ibo, solusyon ng Diyos eh. This is God's solution, no? It is not man's solution, but God's solution. Peter said, doon sa kausap niya mga Kristiyano na persecuted, sabi niya, God is the way, the truth, and the life. And He knows how to handle all these problems that we have. So cast all. Pag sinabing all. Malit man yan o malaki, all. Everybody say all. Lahat. Amen. Pangatlo, set yourself, resist the devil. Set yourself to resist the devil. Ayan. 1 Peter 5:8 and 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila.
Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. When you are under a lot of stress, the enemy of your soul will be nearby, looking for the opportunity to make you sin. He is going to do his best to plant thoughts in your mind to make you worry, complain, become negative, or offended. Refuse his offers. Reject his lies. Remember the promises. Rejoice in the Lord. God is in control. Alam niyo po, nung pagka kayo may stress, may problema ka, ang diablo aktibo doon. Iniisip niya, pagsako kaya to. Sabi, may Diyos pang marunong magpagaling, may problema ka pa rin. So, yun po, resist down the devil. Kasi every time we are under control by problems, ang devil laging present yan. Hindi natutulog yan. Sabi nga ng Bible, tulad na siya isang leon, maatungal, naghahanap ng masisila. Opening pagkakataon na tayo masila niya, madaya niya, maloko niya, mapanghina tayo, bumagsak tayo sa ating kalagayan. Sabi nga dito, ito yung solusyon ng Lord. Resist the devil, meron tayong kakapangyarihan. Pwede sabihin, demonyo, lumabas ka, bakit dadanan dyan, anak ng Diyos? Tumabi ka dyan. Say the devil, tumabi ka, bakit? Dadanan anak ng Diyos. We are God's children. Everybody say amen. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay magiging karapatang maging anak ng Diyos. So, tatay mo sa langit, walang kapangyarihan ng demonyo sa atin. Bakit? Ingatan tayo ng Diyos eh. Sabi nga ng Panginoon, I will never leave you, neither forsake you. Hindi ka niya iwan, ipababayaan man. Salamat po sa Panginoon. Sa kabilang problema, kung po'y naniniwala, God is still under control in our behalf. Amen. Kahapon nga po, ako po'y dumalo ng aming ministers meeting. Sabi ko, Panginoon. So, pinagsasalitaan lang ako. Sabi ko, Panginoon, paano ako magsasalita? Salamat sa Diyos, nakapagsalita ako, hindi ako hiningal ng pagkakataon, nangal po sa mga pastor. Yung mga pastor, medyo mahirap punuwain kung minsan ilan sa mga yan. At minsan na madaling umunawa din naman ng marami po sa banda. Ang hirap pong intindihin kung minsan mga problema dumarating. Sabi ko nga, lumayo na ako, dami pang problema. Namuhay na ako doon sa malayong lugar. Tapos tatanggapin ko pa problema sa mula Luzon, Visayas, sa Mindanao. Sabi ko, Panginoon, ano ba problema ito, Lord? Sa biyaya pa rin ng Diyos, no? Napakaganda maisip natin na ang Diyos pa rin nandyan upang bigyan tayo ng tagumpay. Napakalaga matutunan nating magpakambaba, napakalaga matutunan nating mag-resist ng demonyo. Kasi nandun iingatan ka, tutuksoin kang magalit, tutuksoin kang manginis, tutuksoin kang mawawalan ng lakas ng loob, tutuksoin kang manlupaypay, tutuksoin kang manghina at bumigay. Sino dito nanghihina? Huwag ko kayong hayaan yung kung mangyayari po sa buhay natin. Resist the devil and God will help us through our trust upon Him. Kung dumating man po sa atin yung kailangan nating magpasya, ganyan. Ano naman po yan eh? Sabi nga, presence of mind pa rin. It's a matter of choice. Alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kahit na natutokso po tayo na gumib up, o panghinaan na tayo ng loob, feeling wala tayong pag-asa, it's a matter of choice. Gamitin pa rin po natin yung kapangyarihan ng pananampalataya. Ano po yun? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos na may magagawa siya? Huwag po natin kalimutan yung tanong na yon. Naniniwala pa rin ba tayo na ang kapangyarihan ng Diyos hindi nagbabago? Kapag ang laging sagot, oo, kaya nating humakbang. Isa-isang hakbang. Hanggang sa mapagtagumpayan po natin yung problema na yon. And most of us, napatunayan po natin yan. Amen. Praise the Lord. So, pang-apat po, see the Lord working all around you. Ayan. Makita natin na ang Diyos kumikilos. Ito po yung panghuli. Yan, panghuli na. Last point. Praise God. Hallelujah. Huminga ko yung malalim. Ayan. Sige, pakibasa. Okay. Sabi dyan, verse 10, and the God of all grace who called you, tinawag po tayong lahat,
to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pansinin nyo, pag gagawin pala natin yung bagay na binanggit dyan sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7, yung verse 10 and 11 mangyayari sa buhay natin. Meron tugunan ng Diyos lagi. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Sabi po dito, He is the God of all grace, which means you can count upon Him to give you the unmerited help and ability you need. If His grace does not deliver you from trouble, it will preserve you in trouble. Ayan. Siya ang Diyos ng lahat ng biyaya na nangangahulugan na makakaasa ka sa Kanya na ibibigay sa iyo ang hindi nararapat na tulong at kakayahan na kailangan mo. Kung ang Kanyang biyaya ay hindi magliligtas sa iyo mula sa kabagabagan, ito ay mag-iingat sa iyo sa kabagabagan. Ayan. Medyo hindi na kasi nagagamit tong mga word na to eh. Kabagabagan. Tama ba? Kabagabagan. Ito yung Bisayang natutong magtagalog eh. Tingnan niyo yung picture dyan. May picture dyan na tungkol sa umbrella, covering umbrella sa unang-una parte. Sa akin slide, pakita niyo. Pakita niyo yung picture. May picture daw po yan sa PowerPoint. Tungkol sa bagay na ito. Minsan kasi, yung problema nandyan pa rin, yung sakit nandyan pa rin. Pero in spite of that, hindi ka pababayaan ng Diyos sa kabila ng lahat na isusustain ka niya eh. Halimbawa, bumabagyo. Hindi na hulugang tatanggal ka ng Lord sa bagyo. Kundi kahit bumabagyo, andun pa rin pag-iingat ng Diyos. Tingnan niyo po sabi dyan. Nababasa niyo po ba sinabi dyan? Ang liit eh. Pakibasa mo. Ayun, saan yan? Ayun. Ito. Yung picture po na bata na may payong na nasa ibabaw siya ng Bible. When problems comes into your life, like a non-stop rain, always remember that God will always be your umbrella. Ayan. Yung iba sabi, ano bang problema to? Parang ulan na sunod-sunod. No, walang hinto. Better days are coming. You won't wake up heavy-hearted forever. Find comfort in God's promises. Ayan. Magbasa po tayo ng Bible. Tandaan po natin yung mga pangako ng Diyos. Guhitan po natin sa Bible. Baka wala kayong Bible. Ayan. So, sabihin niyo lang pag wala kayong Bible. Ayan. Tingnan natin kung meron pa tayo available na Bible. Well, actually, kahit po sabihin niyo, natapos ko na yan. Hindi po. Ulitin niyo po. Kasi may bago at bagong mensahe po ang Panginoon. Ayan. Na ibinibigay Ibalik mo ang na Diyos. sa last slide. Yung fourth point, medyo merong Tagalog yun eh. Ayan, Sabi number dyan. 4. Ayan. Tagalog. Ayan. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, Maikling panahon lang pala pagtitiis na yan eh. Itong aking pinabear na problema, maikli lang daw ito. Marahin nyo, mamaya mawala ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Biyaya ng Diyos eh. Hallelujah. Kahapon nga, sabi ko sa mga kasama ko, ubo ko ng ubo pagdating doon sa aming meeting, tapos pagdating sa meeting, di ako inubo. Tapos pagbalik ko, ubo naman ako ubo. Sabi sa akin, Pastor, kailangan nyo magpahinga. Sabi, papahinga na nga ako eh. Na-istorbo nyo lang ako kumisan. Kasi isang banda, napakaganda po na makita natin kahalagahan po ng rest eh. Sabi nga ng Panginoon, aga ang gigising, gabi-gabi naman matulog, pinagpapahinga ng Diyos sa kanyang mamahal. So magpahinga naman tayo kuminsan. So hindi po kalugihan mag-rest. Pero isang banda, huwag naman yung rest in peace. Medyo pagka-rest in peace, wala na. Babay na eh, di po ba? May kalooban pa rin ng Diyos sa buhay natin ito. Hello, huminga pa ba katabi nyo? Umilayo pa ang Diyos sa kanya, sabi mo kapatid, meron pa layo ng Panginoon. Pasako ka sa Diyos, pailalim ka at sundin mo kalooban ng Diyos. Hirap naman, nabubuhay tayo na wala tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Napakaganda na makita natin, buhay natin. Tayo kumikilos, huminga na ginagawa natin kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng ating kaaway, kalooban ng diablo nangyari sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ayan. Sabi nga po niya, nadinig ko, sabi niya doon sa isang executive, gusto ko nga magbakasyon muna sa district.
Pastor, wag muna. So, marami po kasing kailangan ng Okay. Sabi dito, Ayan. So, He has called you to His eternal glory in Christ Jesus, which means your test will end in testimonies, your trials in triumph. He will bring glory out of this for Himself and for you. Tinawag ka niya sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus na ang ibig sabihin ay magtatapos ang iyong mga pagsubok sa mga patotoo. Amen. Ang iyong mga pagsubok sa pagtatagumpay. Siya ay magdadala ng kaluwalhatian mula dito para sa kanyang sarili at para sa iyo. Tingnan niyo po talata sinasabi doon. Sabi diyan, at ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa iyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at sa isang pundasyong di matitinag daw. Foundation that never been shaken. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa punto na yan. May tagumpay pala pagka ginawa natin ang rason ng Diyos na ito, yung purpose ng Diyos, paraan ng Diyos pala, para tayo magkaroon ng magandang sa problema natin dumarating sa ating pumbuhay. Hallelujah. Pangatlo, He will perfect, strengthen, and settle you. Ayan. Gagawin tayong perfect. In our own, po yun. Hindi po perfect na katulad ng pananaw ng mundo. Ayan. That is why of saying, don't worry because He is going to get you through this and make you a bigger and better person in the process. Amen. Siya ang magpapasakdal, magpapalakas, at magpapatatag sa iyo. Iyan ang paraan niya ng pagsasabi, huwag kang mag-alala dahil papalampasin ka niya at gagawin kang mas malaki at mas mabuting tao sa proseso. So problem sometimes is a process. No? The Lord allows problem to happen for us to rebuild in our lives Christ-likeness ng buhay natin. Proseso po ito eh. From glory to glory, tayo po hinuhubog ng Diyos dahil malapit isang dumating. Amen. Napaganda po. At the end of the day, it's not about us. Life is not about us po. At the end of the day, it's about Christ, Jesus. The center of it all is Christ. Kaya, ang buhay natin, pag wala si Kristo, walang kwenta yan. Nagtagumpay ka sa mundo ito, pero wala si Kristo, walang kwenta yan. Kasi ang life natin is for eternity tayo. Plinano ng Diyos na tayo makapili niya sa kalulatian. So, all the glory, honor, it belongs to Him dapat sa buhay natin ito. Amen. When we talk about process, ayan. Pansinin niyo po, lahat ng mga bagay na dumadaan sa proseso, nagiging maganda ang resulta. Kapag ang tinapay hindi po binugbog ng husto, hindi minasa ng husto, hindi po masarap. Pag hindi siya hinampas-hampas ng panadero, binabalibag, sinusuntok-suntok. Ha? Kaya daw po pati yung pawis ng panadero po. Kaya po yung pandesal daw maalat. Ayan. Dahil sa pawis naalala ko talaga yung panadero sa amin eh. Yung nauso yung hot pandesal. Yung kanilang baker ay kuba. Sabi nila, kaya alam mo, bata pa po ako no. Sabi niya, alam mo ni bakit maalat siya? Kasi nakalimutan kong pangalan eh. Nihampas daw sa... Pagka ginano na daw niya yung inihahampas siya sa likod niya. Sabay gano'n. Bata po kasi ako nang sabi nung matatanda. No? Naniniwala naman ako kasi madalas nakikita ko nakahubad. Ayun. Sabi ko, ganun ba yun? So gano'n din po tayo kapag ayaw po natin nung binabalatan tayo, ayaw natin na sinasabihan tayo, ayaw na hinuhubog tayo sa paraan na gusto ng Panginoon. Masakit kasi yun eh. Di ba? Pero, sabi ko nga, meron namang pag dumadaan tayo sa proseso, pine-perfect tayo. Binanggit ni Pastor, perfect daw ako.
perfect po ako para sa Kanya. Kasi I complement to His character. Ayun. Ganon. Sabi nga niya, siya mataas ang BP niya, ako po mababa. Wala po akong maintenance. Oh, hindi siya nag-maintain. At the age of 63, wala po akong maintenance. Bagamat nagkaroon po tayo ng bato sa abdo, Ako walang bato. kaya ako may bato. May mga crystals po ako. Ayan, magandang pakinggan eh, no? Marami daw akong crystals. Kaya po mayaman ako. Pero actually, pinagaling po ng Panginoon yun. Hindi na nga nila makita yung abdo ko nung in-ultrasound ako. Siguro mga more than a year ago. Wala. Hindi na nila makita yung abdo ko. Pag hindi ho nila makita, ibig sabihin maliit. Pag malaki po yung abdo nyo, ibig sabihin may laman po yun. So it means malinis. Nalinis po ng Lord yung aking ano. Marami po akong bato. May bato din ako sa kidney. Sa bahay, maraming bato. Graba. sa Quezon. Graba. Yan. Pero yun po yung healing touch ng Lord. Ayan. Ang Diyos nagpapagaling po yan. Kaya kapag nararamdaman mo ulit, sabi nga, umuulit po yan eh. Medyo nakakatakot po yung sakit nun. Talagang masakit po. Para ka nagle-labor, nanganganak sa sakit. Pero po, pag alam mo na yon, kasi napagdaanan mo na, at napagtagumpayan mo na, alam mo na, kapag sumakit yung ganto mo, ano gagawin mo? Magproseso ka ulit. Diba? Mag-ingat ka ulit sa pagkain mo. So, alam mo na gagawin mo. Diba? Amen, amen. So, pinapractice tayo ng Lord for us to know how to handle things in our life. Na hindi na tayo nagpapanik. Bakit? Sasabihin mo na ay, hindi ako mamamatay. Ako nga ho, nung umatake to, nagbibilin na ako eh. Nagbibilin po ako kasi sobra talagang sakit. Kaya sa ano po nila, sabi niya, dalhin ka na namin sa ospital. Sabi ng bunso ko, Papa, dali mo na sa ospital yan, pabiyak mo na. Ayun, biyak na agad eh, no? Pero sabi nga nun ni Doc, hindi naman po operable, hindi naman kailangang operahan. And by the grace of God, kung may bato po kayo, wag po kayo basta magpa-opera. Patingnan niyo muna sa alahero. Baka kumita pa kayo. Kilatisin. Ika nga. Well, as we wind up the message, how can we be sure na tayo po ay nandiyan tugon ng Diyos sa ating mga problema? Sabi ng Panginoon, cast all your cares, for He cares for us. Ang sagot ay laging salitang He cares because He cares. Bakit? Natitiyakan may sagot ng Diyos sapagkat He cares. Everybody say He cares. He cares. How can I be sure God will work How can I be sure God will work it out for me? Paano ba ako makakasiguro na epekto gagawa ang Diyos sa buhay ko? Last slide. God cares. 1 Peter 5:7. Sabi, Anak, last slide na. ito ba yun? Yung the next slide po. Meron pa po yatang slide. Wala na yata. Wala na last slide? Okay. Meron yan eh. Pakita mo na lang. Because Peter says He cares for us. Yeah. Yung pong may picture. Ayan. Ganda yun. Ito pong ibig sabihin ng He cares, no? As we wind up, we would like to explain. In Greek, cares is in the present tense, active voice, and indicative mood. Tignan nyo, present tense, active voice, and indicative mood. Sino dito? Grammar teacher. Ano ibig sabihin ng active voice, present tense, and indicative mood? Parang hirap, no? Si ate Nini sumasagot. Present tense, active voice, and indicative mood. Present tense, ibig sabihin continuous, nagpapatuloy. Yung active voice, ibig sabihin ay yung tiyak yung nagsabi nito. Tiyak ang nagsabi nito. And indicative mood, ibig sabihin to ay okay. Say mo na lang na. That
Indicative mood means that this is a fact. Ito po ay totoo. Hindi Put po- it all together and we find that in every circumstance, we find ourselves in Jesus Christ Himself. Is personally, continuously, and actively engaged in the ongoing process of providing for us, and this is a fact not to be doubted. Kaya yung salitang He cares dyan, kumpleto pala. Hindi siya nangyari na, kundi patuloy nagaganap sa buhay natin. Ano ang problema mo? The Bible tells us God cares. Cast all everything because He cares. Sino pa naniwala sa pagkataong ito nagmamalasakit ang Diyos? I do believe God cares for my condition. God cares for me more than anyone else. Alam ko naniwala. At ako'y naniwala, God cares for all of you, for all of us, individually, naniwala po ako. At ito'y patuloy, ito'y active. Ibig sabihin, active. Hindi po ito inactive. Hindi po siya absent. You know, God would like us to bless us in a surplus manner. Sino po nakabasa po na aking message kahapon? Sino dito life parang deficit? Ano kabilang ng deficit? Surplus. Pag sinabi surplus, sobra. Tira-tira na lang, binibenta mo, binibigay mo. Pag sinabi surplus, ganap, sobra, abundant. Sobra sa... Oh, pag sinabi surplus, hindi yan yung ano ha. Hindi, sira. Pag sinabi surplus, sumosobra. Sa manufacture, sa production. Sa production, surplus, ibig sabihin, higit sa pangailangan natin. God would like to bless us. That's the reason why God would like us to cast all our cares upon Him. Ang tanong po ganito, ano man kalagay natin, naniwala ka ba na God cares? Ito yung nasa present tense, active mood, and indicative mood. Ibig sabihin, ito po yung totoo, hindi po sinungaling ang Diyos eh. Depende yan kung ating pagtitiwala sa Kanya ating ilalaga. And faith is to be sure of the things we're hoping, to be certain of the things we cannot see. God is able to help us to work wonders in our lives. Ako po'y naniwala, ganun pa rin sa buhay natin ito. Salamat po. Kanina nga sabi ko, Lord, hindi ko na, kung kalam ko lang na ganito, hindi nag-inform na ako sa ibang pastor. Kaya lang, medyo emergency. Kasi naman, handa ka sa anyway, lahat ng mensahe ko, alam mo naman to, sama ka sa akin. So sinamahan ako sa Trinidad. Salamat po sa Panginoon. Continuously, God is working in our lives wonderfully. In an awesome way. Yun ay, may mga bagay na hindi mo tiyak, pero ang Diyos pala gumagalaw. Kung pinaniwala, God will surely bless us this morning. Kung pinaniwala, may pagkakataon po na tayo natin, pwede natin lumapit sa Panginoon at iningin sa Diyos ang kanyang tulong sa ating kalagayan. Pagkataon pong ito, let us all stand for a while and let's pray. Naniniwala ba tayo God cares? Iba-iba pong problema ng mundo. Sa ibang lugar, maraming nasirang bahay, lindol, nawasak maraming namatayan, may bagyo pong parating. It bothers a lot. Kailan po matatapos ang problemang ito? Ang Diyos ba'y tumutugon? Yes. Sa kabila ng lahat ng ito, kabila ng lindol, pagsubok, problema, krisis, andyan po yung krisis sa loob ng tahanan. Nasaan ang Diyos? Nasaan ka, God? Parang wala ka. No, andyan po ang Panginoon. God may not allow us to stop the rain, but allow us to experience as rain, but somehow God's umbrella is always open for us. Ingatan tayo ng Diyos eh. God cares for us. Amen. God cares for us. Hallelujah. Lahat po na nangangailangan ng pag-abot, tulong at problemang may dala-dala na bigatin. Ano mang kulay, anong bigat yan. Just come into the altar. Tayo po lahat naman nanalangin. Dalangin po natin isa't isa. As we don't all believe that God cares. Pero bagmakbang ko kayo, isipin nyo, God cares for me. Nagmamalasakit ang Diyos sa akin, God cares for me. God cares for me. Naniwala ka God cares, just come and let's pray about it. Panalangin po natin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, habang tayo pong lahat ay nangailangan ng pag-abot sa Panginoon. And also pray for me because God, ako ay naniwala, God cares for all of us. God cares for me, God cares for you. That's the reason why God allows this message to be heard by everyone. Ba't pinatulutan pa mapakinggan natin minsan ito sapagkat ako pa naniwala, God cares. Nagmamalasakit si Lord sa kalagayan natin ito. Ano mang bigatin niya, anong problema mong dala-dala. Ano mang isipin niya, ano mang pasanin niya. God cares, my dear brothers and sisters. God cares, God cares, God cares.
God cares. God cares. Hallelujah. Kapatid, ikaw at ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Personal. Ano man ang concern nyo? Ano man ang concern natin? Personally. Talk to God. If you believe that God is able to work wonders in our lives, if you believe that God can be able to touch our lives, whatever predicaments we might have, believe that God will do wonders upon our lives. Lang matibay Hallelujah. ang iyong pangako. Lord, samahan mo po kami sa pagkatong ito. Batid mo po, O Diyos, aming Ama, dakila ka, makapangyarihan sa lahat. Nais na po namin kilalanin ka kung sino itong Diyos na ito. Amin nalapitan. Lord, we submit ourselves humbly. Lumalapit po kami sa may papakumbaba, Lord. Wala po kami may pagmamalaki. Kami pong lahat ay may kainaan, may pagkukulang, may kasalanan na gawa. And Lord, we are weak, O God, without you, Lord. We are broken vessels, O God, in your holy presence, O God. We come, O Lord, with a humble heart, asking, Lord, for your interventions upon our lives. Pakialaman mo po ang aming buhay na ito, O Diyos, Lord. Alam mo po ang problema ang dala-dala ng bawat isa. Mga bigatin, alalahanin sa buhay, Lord. We pray, Lord, even our physical condition, Lord, even your humble servant, Lord, we're suffering from such pain. Lord, I pray, O God, in the mighty name of Jesus, to let your touch flows upon our lives in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Lumalapit po kami papakumbaba. Lumalapit kami ng pagkilala, ikaw, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pang imposible sa iyo, O Diyos. Magagawa mo ang lahat ng bagay, Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, God. Oh Lord God, Jesus, Lord, we pray. Lord, tulungan mo kaming itapon namin sa iyong harapan ang aming mga problemang dala-dala. Bagamat di po magandang pakinggan itapon, Panginoon, kundi Lord, sabi mo Lord kasi itapon, i-cast, yung i-push out of our lives, O God, towards your hands, O God, ang mga problemang ito. Aming mga pasanang binibitbit, O Lord, tulungan mo kami ito, i-unload namin sa aming balikat upang ipasa namin sa iyo, sapagkat ito po nais mo po, Lord God, ito po nais mo, Panginoon, sa buhay natin. Cast all our cares. Ilagak namin, Panginoon, submit namin ang aming sarili sa iyo, may pag-umbaba. Ganun, Lord God, sabi mo po, Panginoon, resist the devil. Kung kami may tinutuksong bumigay, Panginoon, Lord, we resist the devil's work. Actively work in our lives. We rebuke it in Jesus' name. Diablo, lumalis ka sa buhay namin ito. Alisin mo, alalahanin mo, alisin mo sa amin, Lord, ang pag-iisip ng hindi tama, Lord, pagreklamo. We cast it out, O Lord. Kawalan ng sigla, kawalan ng pag-asa. In Jesus' name we pray. We rebuke such matters, such spirit in our lives. In Jesus' name. Namin pong tinatakwil ang lahat ng negatibong bagay sa aming kaisipan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord, we pray for your provision, guidance, and leadership. We pray for the presence of the Holy Spirit to touch everyone's heart, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God. Lord, tulungan mo kami magtagumpay, Lord, lahat sa pagsubok namin hinarap. Problema namin dala-dala, Lord. Gano'n makabigat ito, Lord. Tulungan mo kami pamaintindihan po namin lubos. Yung salitang cast all our cares. Why? Because we believe, Lord, that you cares. Naniwala kami pang nagmamalasakit sa amin. Walang ibang Diyos. Walang ibang sino man, O Diyos. Tunay na nagmamalasakit sa amin kalagay, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos. Ikaw po naniwala kami, Lord. You care for me. You care for us. Care even, Lord God, to our loved ones who are not here, Lord. They may be in sick bed, Lord. Si Maria Celeste, ba't nakaramdaman, Lord. We pray for them, O God. Raise them up, O Lord. Give them strength, O Lord, and empower them in the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Biyaya mo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Puring ka, O Diyos. Lord. Hallelujah. Salamat Yes, po, Panginoon. Thank you, Lord. God. Hallelujah. Lord, Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God, nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa harapan, Lord God. Lord, lumakad po sila na may pananampalataya, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po nakakaalam, Panginoon, ng kanilang mga dalahin, Panginoon. Gaano man ito kabigat, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na madama, makita ang kilos ng iyong mga kamay, Panginoon. Sa bawat panalangin, Panginoon, at hinaing ng kanilang mga puso, Panginoon. God, in Jesus' name, Lord God, tulungan mo silang makita na sa bawat hakbang nila at pananampalataya sa iyo, Panginoon, may ginagawa ka, Panginoon, na magandang bagay upang matugunan ang lahat ng ito, Lord God. Lord Jesus,
Alam mo po, Panginoon, ang bigatin ng bawat isa, Panginoon. Sa mga may karamdaman, Panginoon, patuloy po naming inaangkin ang iyong pangako, Panginoon. Nasa sa pamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling, Panginoon. Sa iyong mga pamako, sabi mo, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoong Jesus. Nothing is impossible with you, God. And we testify, Lord God, sa pangako mong yan, Panginoon. Marami kaming dinanas, Panginoon, ng mga pagsubok. Marami kaming dinanas na sakit, Panginoon. Marami kaming dinanas na mga problema. Ngunit sa mga bawat problema, sakit at pangangailangan, Panginoon, nakita namin, Panginoon, na gumalaw ang iyong mga kamay. Inabot mo ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, kanino pa kami pupunta, Panginoon? Kanino pa kami patuloy na magtitiwala? Kundi sa iyo na nagbigay sa amin, sumagot sa aming mga daing, sumagot sa aming mga hinaing, Panginoon. Ikaw na patuloy na mabuti, patuloy na dakila, patuloy, Panginoon, at di nagbabago ang iyong kapangyarihan. Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, God, in Jesus' name, oh God, we come before your presence, Lord. We come before your presence, God. Lord Jesus, ikaw ang higit nakakaalam ng pinakamabuti sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, we know and we believe. Nananampalataya po kami. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, na itong buhay na ibigay mo sa amin, Panginoon, ay tutugunin mo ang pangangailangan, sapagkat sa bawat pagtugon mo, Panginoon, nagpapahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, at patuloy naming isisigaw, O Diyos, na ikaw ang tanging Diyos na buhay na tumutugon. Ikaw ang tanging Diyos na kumatagpo sa aming mga kalagayan. Iniwan man kami ng iba, Panginoon, ngunit kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man, Panginoon. Sinamahan mo kami, Panginoon, sa bawat pagsubok, sa bawat pagtawid namin sa buhay na ito, Panginoon. Sinamahan mo kami. And Lord God, let your power manifest in every one of us, O God. Patuloy na makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan. Makita, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Oh, na sa ganun lahat na nakakakita sa amin, Lord, they can say, O God, na di kami nagkamali, Panginoon, na sumunod sa iyong mga yapak, Panginoon. Hindi kami nagkamali, Panginoon, na maniwala na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na nakikinig at nakakakita, Panginoon, sa aming mga kalagayan. Lord God, walang sapat na salita upang ibigay sa iyo ang dakila mong kapangyarihan na di kayang maunawaan ang pangkaraniwang kaisipan, Panginoon. Oh, kulang ang salita, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa bawat isa, Lord God. Lord, you have answered our prayers, Lord. We claim your healing touch, O God. We claim your strength, O God. We claim the power, Lord God, in Jesus' name, Lord. You have answered our needs, O God. Ikaw po patuloy na magbibigay ng wisdom and knowledge and understanding upon every one of us, O God, upang lubos namin makita, Panginoon, ang pagkilos patugong mo. Salamat! Salamat, Panginoon! Salamat! 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 Yes, God! Woo! Hallelujah! Lord, we give you back
Hallelujah. Pasalamatan po natin Diyos. Personally, pasalamatan po natin, Panginoon. May ginawa-gawa ang Diyos sa buhay natin ito. Hindi po tayo uwi na hindi po natin tugon, hindi po natin tugon ng Diyos sa ating problema. Kung po niniwala, may tugon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen, amen, amen. Pasalamatan natin, Panginoon, personal. Pasalamatan mo siya. Just mention the word, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagkukulang, Lord. Salamat po sa yakap na pag-ibig. Salamat po, Lord God, sa kabila ng bagyo, tulan. Your Lord, you open mo yung umbrella mo to cover us, O God, to help us, to empower us. Lord, to shadow your cares upon us, O Lord, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat po sa iyong protection, pag-iingat mo sa amin, O God. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama, Ama. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Oh God. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Kayo pong nasa inyong mga tahanan. May I pray for you, for everyone, sa lahat po na may mga karamdaman ngayon, mga hindi po nakadalo ngayon dahil sa karamdaman. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Hawakan niyo po yung parte ng katawan niyo na may karamdaman. Let's ask God's grace and mercy. Lord, we continue to come before your presence. Panginoon, narito po yung aking buhay. God, mga buhay ng aking mga kapatid. Mga nasa online ngayon, Panginoon. Nakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Patuloy po namin silang dinadalangin sa iyo, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Maging sa mga kapatid ko na naririto, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. God, madama nila yung presensya mo. Madama nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. In the mighty name of Jesus, we rebuke the spirit of sickness upon our homes. Oh, mga lagnat, sipon, trangkaso, ano na mong influenza ito, Lord. We cast out in the mighty name of Jesus. Lord, cover every one of your people with your precious blood. Protect us with your Holy Spirit, O God. In the mighty name of Jesus, Lord, we claim your healing touch upon everyone, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. You are our great physician. Ikaw ang dakila naming manggagamot. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you for the healing touch. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Salamat po. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo sa amin. Hindi po sapat, Lord, i-contain namin, Lord, ang panahon, Lord, upang kami magpasalamat sa Lord. Ngayon pa man, Lord, we bring you back. All the glory, honor belongs to you. And we praise your name, Lord, once more. We praise your name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Kalapit po ang aming taos puso pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. 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 We worship you. We worship you. We praise you. We honor you. Napakabuti mo. We exalt your holy name. Lord Jesus, the name that is above every name. Hallelujah. We praise you. We honor you. We glorify you. Aming amang Diyos na nasa langit. Napakabuti mo. You are good all the time. And indeed, all the time, you are good. Salamat po. Salamat, Panginoon. May Diyos kami pwedeng dalanginan. Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagbiyaya. Thank you for your message. Thank you for telling us we can cast all our cares upon you because you care for us. Salamat po. Napakasarap pakinggan, Panginoon, na ikaw ay nagmamalasakit, nagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil may Diyos kaming alam lahat ng aming pinagdaraanan and you sympathize with each one of us. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, for your enduring and comforting word upon each one of us. Salamat po, Panginoon, na kami pinili mo upang magkaroon pananampalataya. Patuloy na magtiwala. Patatagin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, O Diyos. Pataasin mo ang antas, Panginoon, upang kami magpatuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami araw-araw, Panginoon, makipagpisan, makipagniig sa inyo, Panginoon. Loobin mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, lumalim ang aming ugnayan sa inyo at makita namin sa pamagitan ng spiritual naming mata, Panginoon, kung paano ka kumikilos, gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin at magawa ng bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka araw-araw sa aming buhay sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, Panginoon. Lord, thank you for the life in abundance that you have promise us in the fullness of life, Lord. In you, Lord Jesus, there is victory, there is healing, there is power. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, at pagtatapos ng aming pananambahan, hindi magtatapos, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa araw-araw, Panginoon. At Lord, we thank you for the life of Pastor June and Ate Nene, Panginoon. We continue to declare and ask for healing and strength upon his physical body, Lord. Nothing is impossible, nothing too difficult. Lord, thank you. Through the eyes of faith, nakikita namin galaw mo, Panginoon, sa buhay niya. Nakakahakbang siya, nakakilos, mensahe. Panginoon, nakakapag-drive pa. Hallelujah! We praise you. Hallelujah! Napakabuti mo. Salamat po. Salamat sa faith na meron kami, Panginoon. Salamat po sa pastor namin. Salamat po kay Ate Nene, Panginoon. Indeed, you are perfect. Indeed, Panginoon, si Ate Nene, perfect para kay Pastor June. Salamat po sa tandem nila. Thank you, Lord. At sa amin, Panginoon, pansamantalang paghiwa-hiwalay, pagtatapos na aming pananambahan, patuloy namin ang dalangin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami, maging ang iglesyang ito. Continue to bless each one of us, our ministry, our health, our family, our relationship, our work, Lord. Aming negosyo, ang aming hanap buhay, Panginoon. Maging ang aming trabaho, Panginoon. Salamat po, Lord. We can only give you all the glory and honor and praises we bring back to you. For you and you alone deserve all this. At lahat ng ito, aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Tapos po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating paglisan sa tahanan ito ng Diyos. Taglin, tanggapin ang bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahalan Diyos Ama. Biyaya at pagliligtas sa patuloy na kalingat, pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pag-ipisan, kaliyun, patnubay, gabayan ng Diyos Espiritu Santo sa ating lahat. Ngayon at magpakailanman. Everybody say Amen. 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 God bless you po. God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Enjoy the day. For the glory of God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po. God bless you. God bless.